Malacanang pinanindigan po na legal na ayon sa batas ang pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at itinanover sa ICC sa Dahig. Ito po yung pagpapatunay na pinanindigan ng palasyo ang kailang ginawa dahil sa kailang pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III sa kabila ng pagtutol ng mga Duterte supporters, okay, pagpapail ng kaso ni Senator Amy, kapatid ng ating Pangulong Marcos, sa before Office of the Ombudsman. At sinabi niyang illegal, labag sa batas ang pagkakahuli kay Duterte ayon sa Senator Amy report do sa kanyang investigation. Dahil dyan, actually hindi lang si Torre ang kinasuhan dyan ni Amy before Office of the Ombudsman. Kasama dyan si Boying Remulla at iba pang mga taga-executive department. Pero sa kabila po ng pagpapail ng kaso at sinasabi ni Senator Amy na illegal ang ginawa ng Malacanang opisyal sa paghuli kay Duterte, binaliwala yan. Yan ang aking opinyon. Binaliwala ng Malacanang yung file ng kasong yan. Although yan ay nandyan na, harapin na yan ng mga tao, pero hindi yan naging basihan ni Pangulong Marcos. Sa halip, pinanindigan niyang legal ang kailang ginawa, kaya kanyang pinanatili, rene-appoint, hindi tinanggap ang resignation ng Remulla brother. Sa halip, ay inapromote pa mula sa pagiging Major General, Director ng CIDG, si General Torre na magiging Director General. So, promotion kahit kinasuhan ni Senator Amy sa Ombudsman, na-promote pa etong Remulla brother at General Torre na kinasuhan dahil dyan sa pagkakahuli. So sa aking opinion at analysis, tama lang yung ginawa ni Amy sa kanyang paniniwala, pero hindi na apektuhan ang paninindigan ng Malacanang at paniniwala at tiwala ng Pangulong Marcos sa kanyang mga opisyal. Kaya ganyan ang ginawa. Ang galing, hindi ba? Yan ang leadership na mayroong paninindigan, tapang, respeto sa rule of law. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin, ito pa rin. Mabait si Pangulong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa. Pero yung sinasabi nilang mahina, nagkakamali sila. Okay? Masipag, mabait, pero may tapang. Hindi totoong mahina. Kasi kung mahina, baka walang nangyayari sa atin. Ang nagsasabi lang naman ng walang nangyayari ay yung mga anti-Marcos or mga Duterte camp. Pero yung matitinong Pilipino, nakakaintindi sa business, nakakaintindi sa national security, at mga Pilipinong nakakaintindi ng sistema ng politika, wala ho yung pakialam at hindi naniniwala sa mga sinasabi ng mga anti-Marcos na gusto nilang pabagsakin ng gobyernong ito. Nakikita ng majority ng Pilipino ang ginagawa ng Pangulo dito at sa abroad, respeto ng international community, at pagpapairan ng ating mga batas. Kahit sino, pwedeng kasuhan. Kahit sino, pwedeng hulihin basta mayroong court order. Okay? Tuloy ang pagbibigay ng tulong, ayuda sa mahirap, tuloy ang pagpapalakas ng ekonomiya, tuloy ang paninindigan sa exclusive economic zone, West Philippine Sea, kahit na anong gawin ng China, hindi tayo natitinag dyan. Combination ng Coast Guard, ng Military, Department of National Defense, at ng Office of the President. Yun po yun. Okay? Yan ang galaw na sana ay magtuloy-tuloy at dagdagan pa. Panindigan kung ano ang gusto ng mamamayang Pilipino. Panindigan kung ano po ang kailangan ng taong bayan. Yan po yan. Di ba ang galing? So yung hindi nakakaintindi, talagang puro against yan, puro negative yan. Hindi sila nakakaintindi kasi ang interest lang nila mangagaw ng kapangyarihan. Sirain si Pangulong Marcos.
Pero kung naiintindihan mo kung ang issue at dapat nilang alamin ay yung kabutihan para sa bansa sa darating na panahon, kabutihan para sa kabataan, ay palagay ko iba ang dating. Pero dahil nga po sa sarado sila sa pagkakaisa at kaunlaran, ang gusto lang nila mangagaw ng kapangyarihan, agawin at ilagay ang kanilang gusto maging Pangulo si Sara Duterte, ayun ho ang kanilang agenda talaga. Pero kung ikaw naman ay walang tiwala at hindi naniniwala na ang pagbabago ng liderato ang magbabago ng ating bansa, abay, ba't ka naman sasama doon? Hindi natin kailangan ng pagbabago ng bansa sa wala sa lugar, wala sa panahon. Ang tamang panahon at lugar ng pagpapalit ng liderato ng bansa ay sa presidential election. At matagal pa yon, sa Mayo ng 2028 pa. 3 years pa. Yun ang tamang pagpapalit. Kung sinong iboboto, yan ang susunod na Pangulo pagdating ng June 30 ng 2028. Pero sa ngayon, ng mga nakaraan at darating na ilang araw at araw, panahon, ay hindi kailangan. Hindi kailangan yun. Irespeto ang saligang batas, irespeto ang merong mandate mula sa taong bayan, elected president. Yun po yun. Yan ang tingin ng mga negosyante, local and foreign. Yan din ang tingin ng mga matitinong leader sa buong mundo. Ang rule of law sa Pilipinas ang dapat mangibabaw. Hindi ang pang-aagaw sa kapangyarihan dahil sa personal at political interest lang na lagi kong sinasabi yun. Yun naman talaga. Wala naman silang national agenda, national program para pagandahin ang takbo ng buhay ng Pilipino. Ang gusto nilang maghawak, kami na ang bahala. Maghawak, kami ang marunong. Ay, kalokohan yun. Galing na sa inyo yan eh. Ano bang nangyari? Tukhang dito, tukhang doon. Kaya nakulong. Ano yun? Gusto niyong i-renew ang tukhang? Gusto niyong ibalik ang tukhang? Gusto niyong ibalik ang marahas na galawan? Never na mangyari yun. Gising na ang mga Pilipino. Tingnan natin. Pagdating ng 2028 presidential election, iba na yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero sa ngayon, focus muna tayo. Suportahan ang matino na ginagawa. Suportahan natin ang magandang programa at labanan ang mapaninang uri, makapiling grupo para lang sa kailang interes. Okay? Kapayapaan ang kailangan. Ang itinutulak ng Pangulo, tinu-offer ng Pangulo na reconciliation, ayaw nyo eh. Gusto nyo, nagdidemand ka agad kayo. Sabi ng Pangulo, nagsalita ng Pangulo niya, hindi pwede yun. Reconciliation, open yan sa lahat ng sektor. Dahil ayaw ng Pangulo ng kalaban. Pero mag-demand, ay hindi pwede. Sabi ng Pangulo, never. No. Walang kondisyon, walang demand. Hindi kayo dapat mag-demand. Sumama kayo. Pagkakaisa, reconciliation tayo. Pero walang kapalit, walang kondisyon. Ang tindi ng dating, di ba? No. Yan sinabi ng Pangulo. Walang kondisyon ang reconciliation. Hindi ako papayag na may kapalit ang inyong pakikisa. Sumama kayo ng walang kondisyon, ng walang kapalit, okay. Pero magdidemand kayo, never. Ayon sa Pangulo. Ang tindi, di ba? Ang tapang ng leadership. Kung hindi nyo alam yan, hindi ko alam kung bakit hindi nyo alam. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.